Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Breaking news! Usap-usapan ngayon sa social media ang tahanang pinakamasaya. Dahil ito ay burado na ang kanilang Facebook page, ilang netizens ang nagsuspecha na sisibakin at mawawala na ito sa ere. Naging emosyonal at nagsiiyakan ang mga host ng tahanang pinakamasaya sa pagtatapos ng episode kahapon, araw ng Sabado, March 2, 2024. Nagbahagi rin ng mensahe ng pasasalamat sina Isko Moreno at Paulo Contis. Wala namang anunsyo o formal na pahayag, ngunit kasunod ng episode kahapon ay napansin ng netizens na hindi na rin makita ang tape Facebook page. Gayunpaman sa mensahe ni Isko at Paulo ng pasasalamat at tila pagiging emosyonal ng mga host ay naging maugong ang mga espekulasyon tungkol sa naturang noontime show. Dahil dito ay lumabas ang espekulasyong magwawakas na sa pag-ere ang naturang noontime show. Ayon kay Gorgie Rula ng Pep Troika, kaagad na nadiskubre ng ilang netizens na pagkatapos ng live streaming ng tahanang pinakamasaya sa Facebook account ng Page Incorporated ngayong March 2, 2024, Sabado, ay nawala na ito. Naging palaisipan kung ano ang nangyari, lalo na't ang ibang followers nila ay nagpost na sa FB ng sign off. Kaagad naming tinawagan ang ilang taga-tape pero hindi sila sumasagot. Hindi rin nila sinasagot ang message namin sa Messenger. Kahit ang isa sa mga host ng tahanang pinakamasaya si Paulo Contis na hindi naman umiiwas sa panayam namin, hindi rin sumasagot nung una. Kahapon lang siya sumagot sa amin at sinabing pag-usapan na lang daw namin sa susunod na linggo. Sinabi naman sa amin ng ilang taga GMA7 na napagtanungan namin, tuloy pa rin ang tahanang pinakamasaya. Pero totoo kayang replay episodes muna ang kanilang ipapalabas sa susunod na linggo? Sabi naman ng legal counsel ng tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque, maglalabas ng joint statement ang GMA7 at tape sa Lunes, March 4. Tungkol kaya sa pagkasibak ng tahanang pinakamasaya ang ilalabas na statement? Di ko pa po alam Wait na lang po natin sa Monday statement, kuya. Text sa akin ni Attorney Garduque. Marami na kaming naririnig na kwento tungkol sa desisyon ng GMA7 sa tahanang pinakamasaya. Pero ang sinasabi naman sa amin ay hanggang sa December ng taong ito pa naman ang kanilang kontrata sa Kapuso Network. Abangan na lang natin sa Lunes kung ano ang ibabahagi nilang pahayag kaugnay sa magiging kapalaran ng naturang noontime show. Ayon naman sa pahayag ni Jerry Oli ng Pep Troika, sa aming pagkakaalam nung nakarang linggo ang meeting ng mga haluso sa GMA7. Doon daw pinag-usapan kung magkakaroon ba ng renewal. May kinalaman kaya ito sa napabalitang 800 million na utang di umano ng Tape Incorporated sa GMA7? Sa tahanang pinakamasaya ngayong Sabado, nag-iyakan sina Yorme Isko Moreno at Buboy Villar bago nagpaalam. Totoo kaya ang naulinigan ng Pep Troika? Sinabi raw ng isang staff ng tahanang pinakamasaya na last day na raw nila kanina. Ayon naman sa pahayag ni Noel Ferrer ng Pep Troika, mistulang tahanang pinakamalungkot kanina ang nakita ng mga tao sa umiiyak na host at maging staff. Which prompts us to ask bakit may karatulang sign off na ipinakita kanina. Totoo nga bang dahil hindi na mabayaran ang utang kahit sa airtime pa lang sa GMA7? So hindi ba talaga kumikita ang programa as much para i-absorb ang overhead at utang? Diba't at a certain point, sinasabing marami namang commercials itong programa at okay naman ang ratings. Anyari? At ang mas importanteng tanong, paano na ang mga taong mawawalan ng trabaho at this point? Stop the bleeding or utang, kaya tigil muna at replay ba muna? Until mapagdesisyonan ng GMA7 kung magkano ang negotiated rate sa utang na babayaran. At totoo bang nakaamba na ang pagpalit ng It's Showtime sa tahanang pinakamasaya eventually? My heart goes sa mga mawawalan ng trabaho. Sana makahanap sila ng kapalit kung sakali. Narito naman ang buong pahayag ng kilalang vlogger at social media influencer na mapapanood din po at makakakuha ng impormasyon kay Models of Manila FM. Meron akong bagong narinig na gusto ko lang i-share. Meron akong bagong impormasyon na ano yung nangyari? Bakit biglaan? 'Di ba? Yun ang bakit out of nowhere. Meron pa silang plano May plano pa for Alden, may plano pa for
biglang nawala. Ano kaya nangyari? Ayun, meron akong mga naririnig na behind the scenes na nangyayari dito po sa tahanang pinakamasaya sa tape. At talagang malungkot para sa kanilang kumpanya, sa kanilang palabas. At ang bilis ng mga pangyayari. Mukhang yun Tapos ngayon, ano pang i-defend mo kung wala ng tape? Or kung magka-file ba ng bankruptcy na? O uunti-untiin ba nila yung utang? Kasi ang bigat ng utang, di ba? Kung wala kang show, anong pambabayad mo doon sa utang? At ano kaya to? Matagal na kayang problema talaga yan sa pera? Bakit, di ba? Ngayon lang lumutang, ngayon lang umano. The whole time, they made us believe na maayos yung takbo ng kita, tapos ngayon biglang ganyan. Ano kayang nangyari, no? Baka about settling the debt, sabi ni Irene. Yan. Sweet Violet, morning show, Sir Models of Manila. Hello po, Sweet Violet. Gerardo Drilon, bakit din kaya tinake down yung FB page nila? Yun pa ang isang misteryo talaga Hindi tinake down hindi tinake down. Walang nagte-take down. Meron ako nabasa, isang tape defender, na pinagkakamala na mga TVJ fans daw yung TVJ fans daw yung nag-report nung mga Facebook page. Paano mangyayari yun? Sabay-sabay nawala yung Facebook, pati yung YouTube. Pati Twitter din ba nawala? Kasi sa YouTube wala na din sila Ay, meron pa rin pala. Hindi, akala ko nawala yung tape. Sila ba talaga to? Tahanang pinakamasaya yung nawala. Meron pa rin pala sa YouTube. Akala ko kanina wala. Paalam mga kapuso hanggang sa muli. Ito yung kakausapin niya yung audience Panoorin natin yung salta na si Yorme Yan, umakyat si Yorme. Kinausap yung audience. Tapos na yung programa nito. Pero yung grabe yung akapan, no? Naiiyak talaga. I love you. See you again next time in our next journey. Yun yung kanyang sinabi. See you again next time in our next journey. Diba? Hindi niya sinabing see you next week. See you. So doon pa lang medyo medyo obvious na baka yun na nga talaga yung huli. Nakakagulat lang kasi biglaan. Okay? So yan. Tingnan natin yung mga umiiyak. Ito. Si Alexa Miro. Grabe iyak. Talagang kumbaga yung emosyon, punong-puno ng emosyon. Sila Buboy. Yun si Alexa, ayan, no? Yun, grabe iyak ni Alexa. Ayan. Talagang emosyonal sila kanina. Marami naman sa kanila may ibang show sa GMA Kaya, yung mga staff and crew ang yung sa BPAP, di ba? Yun nga, bago lang silang pirma, tapos, yun na. Ito. Na-interview sa Fast Talk si Yorme at Buboy, gawang kaya ng G sa Gedli show ng Tape and GMA. Very good point, Sir Nono. Kasi kung ako ang mag-a-advise sa Tape, kung ako ang magpapayo sa kanila, kunyari, ganito kasi yan ito, punta na tayo, marami na tayo. Kwento ko na yung narinig ko. Okay, so may nagkwento sa akin. Ito, sa inyo ko lang sasabihin. Na, ito, basta may kaibigan lang din ako nagkwento. I think the decision came from GMA management mismo. Okay? Yun yata, yun yung pagkakaintindi ko dun sa naging kwento. Na desisyon ng GMA management na ipatigil na o iba na yung ipalabas diyan po sa noontime show sa slot ng tahanang pinakamasaya. Okay? Kung ano mang factors yung nandiyan, halo-halo na siguro. Siguro yung sa ratings, yun, may factor yun. Yung sa online views, mababa.
hindi na pataas ng tahanang pinakamasayan ever since. Yung views tsaka ratings. Tapos yung sa utang. Hindi ko pa din maisip paano umabot ng ganong kalaki kung talagang ganong kalaki yung utang. So, kahit na may kontrata kayo, kahit na hanggang katapusan ng taon yung kontrata mo, kung hindi ka naman makabayad nung airtime, pwedeng putulin yung kontrata. So, yun. Pangatlo ay yung syempre yung bashing din na nakukuha ng GMA. 'Di ba? Every time i-report nila sa 24 oras, ang daming bash nang galing sa mga tao. Talagang hindi talaga talagang negative talaga all around for GMA. 'Di ba? Unfortunately for tape, ganun talaga yung sitwasyon sa GMA, and siguro last straw na nung natalo yung sa 8 Bulaga, nawala yung pangalan, parang inisip ng GMA siguro, what's the point of doing this kung hindi din nakakabayad ng maayos sa airtime, 'di ba? Kumbaga, let's cut our losses and iba yung ilagay natin sa noontime para may laban-laban tayo sa It Showtime tsaka sa 8 Bulaga. So, ano yung maaaring ipalit temporarily? Ang nakikita ko sa baka movies muna ang ilagay tuwing tanghali. Kung hindi replay ng tahanang pinakamasaya, I think baka may ilang araw pa yung TP hanggang middle of next week pa siguro. Pero middle of this week pala hanggang ngayon. Tapos ang tawag dito, baka puro movies muna yung ilalagay ng GMA. Okay, habang hinihintay natin yung formal na announcement kung anong mangyayari, tingin ko although walang nagsasabi sa akin ito, hula ko lang to, baka bigyan na lang ng GMA yung si Tape ng ibang time slot. Okay, nasubukang bumawi, subukang makabangon uli. At yung suggestion ni Nono, kung ako yung nag-a-advise doon sa Tape, I think that is the best move talaga. Kung gagawa sila isang oras na G sa Gedli, murang gawin yon. Murang gawin yon kumpara sa studio. Isipin mo yung mga gamit sa studio, yung lahat, yung upa doon sa studio, lahat ng host na kailangan mo, dancer, music, tech, staff, ang dami. Napakagastos mag noon time show sa studio. Kung bigyan sila ng GMA, ito isang oras sa inyo. O kung sila yung sa TikTok lang kunyari, kung magpapalit sila o kung ano man, napakamura gawin ng G sa Gedli. Pupunta ka lang sa barangay, kailangan, kung ilan yung staff doon, yun lang yung staff mo na kailangan. 'Di ba? Tapos, dalawang host ka lang, minsan 3. Tapos, mamimigay ka lang ng papremyo. Minsan, magpapagames ka. Maghahanap ka lang ng tutulungan. So, ganun kasimple. G sa Gedli. So, kung ako yung sa Tape, yun ang isang option na pinakamadali. Kasi, kung gagawin mo yung studio and yung parang Itbulaga na format, masyadong magastos talaga. Una, 2.5 hours. Ang hirap punan yung 2.5 hours. 'Di ba? Pero kung isang oras lang yung show mo, mas murang gawin, mas madaling So, tingin ko yun ang posibleng mangyari sa Tape talaga. Tingin ko, hindi sila totally ilalaglag ng GMA. Bibigyan sila ng chance na makabangon. Kasi may pinagsamahan naman. In fairness, magkakaibigan naman yan. Very close naman yan. Yung mga bossing nila, very close naman. Siguro, maawa din sa mga staff, sa mga crew. Kasi kung totally wala na silang programa, lahat ng tao tanggal. Paano naman mangyayari doon, di ba? Pero kung meron pa silang matitira ng mga show, kahit isa, at least meron kong mariretain na tao. Marami ka pa rin tatanggalin. Yung sa studio, tanggal, pero at least naka-retain ka ng ilang jobs. Pero mukhang sa APT Theater, guys, mukhang tapos na siguro talaga. Hindi ko makita. Walang point na itinigil nila ng ganong kabilis para mag-reformat, tapos sila Tape pa rin ang may hawak. Sino pa ipapalit nilang host? Sino pa? Wala hindi na It doesn't make sense na It's better to start lamang. Parang masyadong maraming nagsasabi ng Kung titingnan mo yung emosyon, parang mahirap pekein. Parang ang hirap masyadong pekein. Masyadong maraming there's always that possibility na pa-drama and pero in this case, baka parang hindi. Parang, para saan, di ba? Para saan kung magdadrama sila? Hindi din naman sila papanoorin ng tao, magagalit lang sa kanila kasi
parang nagdrama pa sila, di ba? So, hindi. Dave, kawawa si Alexa Miro. O nga, dapat i-comfort mo, Sir Dave, si Alexa Miro. Ang ganda-ganda ni Alexa Miro, ang sexy pa, no? Yan. So, sana makita pa natin sa TV si Alexa Miro. Kasi maganda talaga yan. At, basta, ma-appeal. Yung sex appeal, malakas talaga. Wala sa tahanang pinakamasaya si Michael Sager pero naka-live via cellphone. Iyak-iyakan iyang yayaman naman ng mga yan, sabi ni Jude E. Hindi, siguro kasi parang naman, normal naman yun pag matagal sa isang show, kahit yung mga ibang show, yung mga teleserye, kapag matagal kayo nagsama, minsan ibang taon, tapos nasanay kayo, araw-araw kayo magkasama, kung maghihiwalay kayo, marami din madalas emosyonal, maiiyak. Kasi syempre, nasanay ka ng kasama mo sila araw-araw eh. Diba? So, nagigets ko naman yun kung ba't emosyonal. At tapos ganun pa yung mangyayari, biglaan. It's one thing kapag alam mo in advance eh, pero parang biglaan yung nangyari eh. Kasi isang araw lang, pinopromote pa nila si Alden eh. O remember sir, ma'am, yung right after nabawi ng TVJ yung trademark ng Eat Bulaga, may post yan yung master yung panghaliang pinakamasarap. Mas may dating pa nga eh. Sino si Alexa? Si Alexa Miro, yung iyak ng iyak kanina. Yung sexy na na host do sa tahanang pinakamasaya. Yung na chismis kay secret. Yan, contest daw, asan yung tapang mo? Sabi ni Manuel Sarsadias. Gerardo Drilon, di ba hanggang end of December pa contact nila sa GMA? Pwede pala mapaikli yun. Yes po, Sir Gerardo. Ang kontrata is only good kapag sinusunod ng parehong party yung pong usapan nila. Kung hindi nakakabayad yung isang party, then you are breaching your contract. Breach of contract po yun. Kasi nakalagay sa contract, bibigyan namin kayo ng airtime, babayaran nyo kami ng ganito. So, nasa kontrata yun. Kung nagbigay sila ng airtime, tapos hindi naman sila nabayaran, grounds po yun para, what's the point of this contract kung hindi mo gagawin yung side mo? So, ganun po siguro yung nangyari. Kaya, may karapatan yung GMA na putulin. Ang tanong ng iba, yung bang It's Showtime, pwedeng lumipat ka agad sa GMA7 kahit may kontrata sa GTV? Yes. Totally yes. Basta payag sila pareho. Kasi GTV at GMA, isa lang naman yan. Diba? So, ang kontrata is between It's Showtime tsaka GTV. Pwede silang mutually mag-agree na lilipat ako sa GMA7, tapusin na natin ng mas maaga yung kontrata sa GTV. Papayag yung GMA, papayag yung It's Showtime, gagawa sila ng bagong kontrata para sa GMA. So, pwedeng lumipat ka agad yung It's Showtime. Kung yun ang gusto nila. Kung hindi matutuloy yung All TV ng Channel 2, I think that is the best option for It's Showtime. Kung papayag yung GMA, at kasi ang maganda niyan for GMA, kung doon lilipat yung It's Showtime. Bukod sa malakas yung It's Showtime, si Vice ganda eh. Kumbaga, si Vice ganda ang pinakamagiging mo eh. Kasi yun yung mga top talents talaga na like I always say this, meron tayong mga talents na talagang pag-aagawan eh, na talagang very top, na ang lakas ng hatak eh. 'Di ba? Sa GMA, sabihin natin, Ding Dong Marian, 'di ba? Kahit sino gustong makuha si Ding Dong Marian, kahit anong station, 'di ba? Katniel, Catherine Bernardo, yan pag-aagawan yan. Pero Vice ganda, nasa taas doon. Coco Martin, Vice ganda, yung dalawang yan ang pinaka sought after ng mga station. Kung malalagay mo si Vice ganda sa noontime show mo, sa main station mo, ang laking bagay nun para sa GMA. Kasi, ibig sabihin, mas open si Vice para sa ibang show sa GMA. Si Vice ganda, gusto niya yon kasi mas malaki yung pwede nilang kitain sa GMA. Mas maraming commercial, mas mahal na single sa commercial, mas maraming advertisement, mas maraming kita yung It's Showtime, mas marami silang paghahati-hatian kay Vice ganda, tsaka kay Mama Vice, tsaka sa mga staff, tsaka sa host. So, kung si Vice ganda, kung pagdating sa usapan na negosyo, na pera, best move talaga yung sa GMA. Lalawak na yung reach mo, lalaki yung base mo, yung commercial mo, mas mahal yung pwede mong singilin. So,
yun talaga ang pinaka-best move kila Vice Ganda kung hindi matutuloy yung All TV ng ABS-CBN. So, kasi nakabindin pa yun eh. Pag pumirma ka sa GMA7, nakalock ka na ng isang taon sa GMA7 na noontime doon, di ba? So, yun ang isang possibility dito kung talagang lilipat yung It's Showtime diyan sa noontime ng GMA. Pero yun nga, for GMA, ang habol mo diyan is meron ka ng malakas sa ratings, si Vice Ganda pa. Yun talaga yan. Yun talaga yung pinag-aagawan dyan. Yung Vice Ganda. Si Mama Vice talaga. Talagang Vice Ganda will be one of your main kapuso stars. Diba? Mas magiging all-in si Mama Vice sa GMA7. Dahil nasa GMA7 na yung It's Showtime. Oh, what is stopping GMA from, ABS-CBN, collab tayo, Gandang Gabi Vice, lagay nyo sa GMA tuwing Sabado. Oh, di ba? Ano na yan eh? Kumbaga, one foot at the door. Kumbaga ano na eh? Parang solid kapuso na itong si Vice eh. Kasi sigurado si Vice may tampo din yan sa TV5. Kasi dahil nga nung dumating Itbulaga, nausog sila. Di ba? So, maaring, di ba? So, kung papipiliin mo si Vice, yung, kunyari, Gandang Gabi Vice, gawa siya ng show na parang ganun, kunyari, o pwede mong ilagay sa GMA. O di na all out mo sa kapuso si Vice Ganda. Yun ang habol dyan ng GMA. Kasi, kumbaga, ano din talaga eh. Kumbaga, generational talent din talaga itong si Mama. Si Mama. Kaya, yun ang habol mo doon kung GMA ka. Okay? Yung sa TikTok Lock, pwede mo namang subukan. Yung TikTok Lock, ilaban mo. Kaso, mahihirapan ka pa rin makipagsabayan talaga. Diba? Mahihirapan ka pa rin makipagsabayan sa Itbulaga, sa It's Showtime. Pero kung masaya, okay naman sila, gusto nilang sarilinin lahat, sila yung production, sila yung ano, pwede nilang subukan na TikTok Lock, tanghalan ng kampiyon, yun ang gawin nila, diba? So yun yung mga options so far ng GMA. I don't think na ibibigay pa nila sa tape yung pong buong 2.5 hours tuwing tanghali. Kung bibigyan nila ng time slot yung tape, tingin ko ibang oras na. Either yung 11 o'clock o kung ano man yung pwede nilang ibigay or sa GTV. Mas lalong mahihirapan yung tape nun pag ilipat sila sa GTV. Diba? Iba pa rin kasi yung GMA talaga. Kawawa mga empleyado ng tape, mga artist ng GMA may trabaho pa din. Totoo po yan, yung mga artists, they will be fine. Diba? Kahit social media lang, malaki kikitain ng mga yan eh. Sir Dave, so change strategy na ba? Para sa kanino po? Yung GMA talaga, change strategy talaga. Parang napuno na sila siguro. Models, nakita ka daw ni Batang Maynila Toits sa APT Studio, nakikiiyak, nasa video ni Reds. May kamukha ako doon? May kamukha ako? Kaya pala ako di nag-live kanina, no? Nandun pala ako, no? Nakikiiyak pala ako doon, no? Hindi ako nag-live kanina ng hapon eh. Nag-live ako mga alas 7 na. Yun, umuwi pala ako galing APT Theater. Si Toits talaga. Ikaw, Toits, nagpapakalat ka ng... Porket, binabawian ako niyang si Toits. Porket pinapakalat ko yung may something sila ni Nanay Christy. Di joke lang, Nanay Christy. Baka magalit sa akin si Nanay Christy. Joke lang po. Na, ano lang namin yun. Lokohan lang namin nila ng mga TVJ Defenders. Kasi close yung dalawa eh. Si Nanay Christy tsaka si Batang Maynila Toits. Mananisi na naman si Bes sa mga fans ng TVJ and the Legit Dabar Cats. Sabay pagka hindi pa ba tapos ang laban? Tapos na yung laban. Pero tinanong si Ted kanina kung anong mangyayari doon sa kaso sa Court of Appeals. Matutuloy pa rin na nandiyan na, na-file na eh. Sige, ilaban na natin. Tingnan natin kung merong mangyari. LV Channel. Paano na yung APT Studio? Yan ang magandang tanong dyan. Kasi sinabi ko din kanina sa live ko, walang may kailangan ng APT Studio. Lahat ng mga station, merong mga sariling studio. Okay? So, pwede siguro Itbulaga. Yun na ang yun na ang para lumipat sila sa mas malaking studio. Doon sila ulit sa APT. Pero GMA, may sariling studio yung GMA sa may Timog, sa opisina nila.
So, hindi kailangan ng GMA. Kung gagawa ang show ng GMA ng tanghalian, doon na nila gagawin sa Timog na studio nila. Okay? So, hindi nila kailangan yung sa APT. Kung sa ABS, meron silang Dolphy Theater. Hindi na nila kailangan din yung sa APT. Masaya na sila doon sa Dolphy Theater, sa may studio entrance, sa may doon. Diba? Si Kuya Will kaya? Si Kuya Will yung gagamit ng APT, no? Malay natin, si Kuya Will. Pwede pala si Kuya Will para hindi na sila magpatayo sa ibang lugar. O, depende kung anong presyo ang ibibigay ng APT. Kung mura, baka naman masyadong mahal. Kung sa Eat Bulaga, kung sentimental reasons, ever, hindi pa. Nakapasok ako doon sa Broadway. Pero dyan sa APT, hindi pa. Simula nung lumipat sila dyan, di ba? Nagka-pandemic and nagka-ano. Hindi pa ako nakakaano dyan sa APT. That would be a very big moment kapag umuwi na yung Eat Bulaga dyan sa APT Theater. Di ba? Kung magkaano-ano na. So, may posibilidad yun. May posibilidad talaga baka sa APT Studio. Makichismis tayo bukas sa APT Studio. Tingnan natin kung may makakausap tayo. Ayan. Si Jimmy Duavit po ay magiging CEO ng GMA7 at hindi si Attorney Annette Gozon. Opo. Si Duavit po no? Bata pa naman si Ma'am Annette kasi. Bata pa naman yan. So, syempre, seniority. Sobrang laki talaga ng utang nila. Sir Dave, saan nyo nakuha yung ganyang kalaki? Na bilyon na daw. Hindi ko pa nakikita yung ganyang info. Kaya ang tanong, paano umabot sa ganong kalaki? Hindi ko pa rin... Hindi kumukuha sila ng eleksyon, ginagamit nila sa eleksyon. Kasi, di ba? Ang sagot lang, makakasagot lang talaga niyan yung mga management nung mga huling taon bago umalis yung PVJ. Yun ang talaga makakasagot niyan. Sabi ni Procnoy, sobrang taas ng ratings nila, anyari. Yun. Uy, mawawala ng kliyente itong ano yung ratings nila? YouTube lang pinapanood dito actually, sabi ni Ron Bananola. Si Michael Sager, ito naka-cellphone live. Sabi ni Best Fields, ang daming ads, anyari. Kung sa simula pa ay nagpalit na sila ng title, wala sanang ganap na pagsisisi, sabi ni Celso Pineda. Yun nga po number 1 daw sila, ano nangyari? Tanong ni Sir Manuel Sarsadias. Si GMA President Jimmy Duavit ay magiging desisyon. Posible kayang sa kanya? Hindi natin masabi, hindi natin alam, pero sa mga naalinigan ko, di ako sobrang sure, pero it is a choice from top of the management ng GMA. Sila pwedeng mag-decide dyan na tama na, tigil na natin. Ito na lang ibigay ko sa inyo. Yun po ang... Sana ma-acquire ng TVJ ang APT Studios. Napakamahal po kasi yun. Pag ibebenta yung buong APT Studios, magkano kaya ibebenta yun? Ilang daang milyon kaya yun? Ang laki kasi nun Tapos prime property. Tapos yung mga equipment, yung laki niya. Diba? So, mahal po Mahal din yung APT Studios kung bibilin Sana ma-acquire. Posible kaya? Posible siguro, pero malaking kakaining pera talaga Kasi pag binili nila para permanente na doon, no? Pwede, no? Permanente ng TVJ, no? Bakit hindi? Bakit hindi? Swap, sabi ni Tutski. Pero dapat sa Meralco Theater na lang. Ang iniisip ko sa Meralco Theater, yung pagpasok sa loob Kasi ang strict ng security ngayon sa Meralco Paano kaya gagawin doon? Siguro gagawa sila ng portion pang... Pero yun ang iniisip ko din yung logistics na araw-araw doon manunood yung tao parang sisikip yung doon sa buong Meralco So yun ang isa pang iniisip ko kung araw-araw. Kung tuwing Sabado lang o kung tuwing big events lang, mukhang kayang-kaya naman Pero kung araw-araw, parang ang bigat. Oo nga, iba ending nila nung nilipat ko, channel. Manonood ako ng Analim. Si Ted, panay pa-hype, number 1 daw TP at sobrang taas daw ng ratings, anyari.
Yan, mas maganda sa Meralco Theater, sabi ni LV. Ayun, si tunay na amo ayaw sa APT. Maraming dabarkads din ang ayaw dahil sabi nila ito, nadumihan na ang tape ng tape ang APT Studios. Sa Meralco Theater punta ng TDJ. O, yun ang may maraming mga dabarkads din na gano'n naman ang gusto. Swap TikTok lock at tape na slot, sabi ni Camilo Sofia Makalintal. Posible po talaga yon. Mukhang yun ang isang option talaga. Kaya dinedevelop na nila yung mga segment. So pakiramdam ko, hindi na tahanang pinakamasaya yung magiging pangalan nung ipapalit nilang show. Kung ako ang ano, talagang G sa Deadly siguro, yun ang sa akin. Panoorin mo, idol, ang paninise ni Best sa mga fans ng TBJ at The Legit Dabarkad sa live niya. Hindi pa po, panoorin natin mamaya. Malapit na lumipat sa Meralco Theater ang TBJ. Sayang yung APT Studios. Yun nga eh. Ang tanong ko nga dyan, kung meron bang binabayaran buwan-buwan yung APT sa bangko. Kasi mabigat yun eh kung sakali eh. Kasi, syempre, utang ka sa bangko, para mapatayo yun, ina-expect mo, may gagamit araw-araw, mababayaran ka buwan-buwan. Eh kaso, kung mawawala yung show ng tape, kung ngayon nga, baka medyo hindi sila masyadong nababayaran ng maayos, ano pa ang mangyayari, di ba? Ano pa ang ano dyan? Yun ang tanong dyan, kung sakali, di ba? Paano nila babayaran yun kung may utang yun sa bangko? Kung cash nila in lahat, maganda, walang problema. Kaso, yun nga, kung utang sa bangko, mabigat yan, tumatakbo yan, buwan-buwan, kailangan nilang bayaran. Baka kailangan nilang ibenta sa iba. Sinong bibili? Si Kuya Will. Nabenta ni Kuya Will yung mansion niya sa Tagaytay eh. O may pera si Kuya Will ngayon. Pwede. Gawin niyang Wawawin Studios yung APT, oh. Pwede siguro kung yung may perang bumili si Kuya Will. Sa bagay, TVJ, siguro kaya din naman siguro ng malaki-laki na din ang naipon nila over the years. Pero mahal kasi talaga yung mahal talaga yung studio eh. Yan. Hindi naman patok ang G sa Gedli, sabi ni Wen Quilino. Ayun. Hindi, ang punto ko lang po, yung madaling gawin. Kasi kung iba ang hirap gawin eh, magastos eh. Ang business, wala yan sa kaibigan or awa-awa, sabi ni June Gonzales. Ayun. O kaya nga po, tinuluyan na, kaya talagang pinastop na. Ayan, ang tanong, babalik ba sa APT or Meralco? Yan po ang tanong. Yan ang matinding tanong. Yung studios ng Itbulaga sa TV5. Yung pa rin pong yung pa rin maliit eh. Paano kaya ang advance ni Aling Puring? Bye-bye. Hindi, maaari dyan gawin guys. Yung bagong show, ililipat doon. Kung papayag si Aling Puring na, teka, ibang show na yan ibang time slot na yan, iba yung napag-usapan natin. Kung hindi sila magkasundo, ibalik nila yung pera ni Aling Puring. Kung hindi nila mabalik, kung matripan ni Aling Puring, pwede silang kasuhan, ibalik nyo yung pera namin. Kung mag-file sila ng bankruptcy, walang makukuha lahat. Yun ang problema. Kung magpa-file ng bankruptcy yung tape, walang makukuha lahat. Kumbaga, hindi makakasingil lahat habang nasa bankruptcy yung tape. Kasi yung bankruptcy protection, kapag bankrupt na yung kumpanya, hindi ka pwedeng kasuhan para singilin. Kasi bankrupt ka nga eh. Kailangan mo munang makarecover. So, kapag nag-file sila for bankruptcy, mahihirapan ng maningil lahat ng mga kailangang maningil. So, yun ang problema dyan. While Showtime is owned by ABS-CBN Studios, bawal ang pag-promote ng ABS-CBN Primetime. Hindi, sa ngayon naman po, bawal din naman eh. Lahat ng show sa TV5, bawal na din naman. Sayang yung APT Studios. Baka mag-swap TikTok lock. O nga po. Pwedeng ibalik ang Pinoy Henyo. One for all. Wala na yung tape. Hindi kasi tayo sure kung wala na yung tape eh. Hindi. Kasi, ang nawala yung tape. Ang delikado yung tape. Pero, hiwala yan sa mga ibang negosyo ng halusos. Yung mga halusos, sobrang yaman pa rin yan, marami pa rin negosyo yan, di ba? Pero kasi, hindi mo kasi pwedeng singilin yung dakak, kunyari. Dax. Si dakak. Yung utang ng tape,
hindi mo pwedeng singilin kay Dakak. Ibang korporasyon si Dakak. So, yung mga Alusos, kung gusto nilang ituloy yung kaso, pwede pa rin nilang ituloy yung kaso kasi may pera naman sila para ituloy yung kaso eh. So, not necessarily pa rin eh. Not necessarily pa rin. Tingin ko, kahit kung subukan ng ibalik yung Pinoy Henyo, magdedemanda yung tape eh. Tingin ko. Kahit na sa ngayon kahit na ngayon na wala silang show magdedemanda pa rin yung tape kasi yung trademark nasa kanila. So, lalabanan nila yung ruling ng Marikina. Kay Tony Toviera nga, umuupa nga sa kanya. Kaya nga, yun nga ang tanong eh. Yun nga ang tanong eh. Kung inutang nila sa bangko yung pinambayad sa APT, anong babayad nila doon buwan-buwan? Sarili nilang pera. Diba? Kung sa Alusos yan, ang dami pera ng mga Alusos. Yung mga Toviera, mayaman din yan, pero syempre, hindi kasi yaman ng mga Alusos. So, mabigat din yun. Kung binabayaran nila buwan-buwan, siguro million monthly yan sa bangko. Yung binabayaran sa APT kung inutang sa bangko yan. So, yun ang katanungan dyan. So, kung talagang mataas ang ratings ng tahanang pinasarabat sila magsasara ng tuluyan, hindi nga, malamang po, baka hindi nga totoo. Yun lang yun. Kung happy yung GMA sa ratings, di ba? Baka sinusubukan nila tayong bulahin, yung mga vloggers, sinusubukan tayong bulahin, yung GMA, hindi nila mabobola. Nakikita ng GMA yung Newtam. Nakikita ng GMA yung advertisers. Nakikita ng GMA yung views sa YouTube, sa streaming. O, paano mo lolokohin yung GMA? Diba? GMA sila, hindi tayo dapat natatalo sa noon time. Dapat nananalo tayo. Sayang lang ginawa ng tape sa TVJ. Nasayang nga po talaga yun. Pero, ito din eh. Sa totoo lang, walang show na tumatagal ng 44 years. Itong sa mga Halusos, sobra-sobra na kinita nila sa TVJ. Yung kinita nila sa TVJ, nalagay nila sa ibang negosyo. Nalagay nila sa politika, kaya political family sila. Kumbaga, sobra-sobra na. Bonus na yung kinita nila sa tape, TVJ, Tito Vic and Joey. Kaya kahit mawala naman itong tape, 'di ba? Kota-kota na sila eh. Kumbaga, pride na lang nila syempre. Kami gumawa niyan, aagawin niyo sa amin. Parang ganun yung pag-iisip nila. Kaya yun na nga eh. Tumagal ng 44 years dahil sa TVJ, hindi pa nila mapahalagahan. 'Di ba? So siguro ngayong wala na, lalabas yung mga ibang katotohanan pagdating sa finances, pagdating sa pera, kung meron bang may nakakulimbat ng pera, kung meron bang ano. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.